Solar maximum. Sa mga sunod-sunod na sakunang nararanasan natin itong kamakailan lamang, bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan. Ang tanong ng nakararami, sanhi nga ba ito ng tinatawag nating solar maximum? Kapag naririnig natin ang solar maximum, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang araw at ang mga napakakulay nitong solar flares, sunspots, at posibleng epekto nito sa mundo. Ang solar maximum ay bahagi ng 11 taong solar cycle kung saan pinakamatindi ang aktibidades ng araw. Dumadami ang sunspots, solar flares at coronal mass ejections o CME sa panahong ito. Tumitindi din ang epekto ng solar radiation sa Earth, na kilala sa tawag na space weather. Ayon sa mga ahensya ng siyensya tulad ng NASA at USGS, mas nakakaapekto sa teknolohiya ang solar maximum. Maaaring maging sanhi ng geomagnetic storm na pwedeng makasira sa satellite, magsanhi ng brownout, at makapagloko ng GPS at internet. Matatandaan na noong March 1989 sa Canada, nagkaroon ng geometric storm nang dahil sa isang malakas na solar flare na tumama sa electromagnetic field ng mundo. Sa loob lamang ng ilang minuto, binalot ng kakaibang aurora ang bayan ng Quebec. Dahil sa lakas ng geomagnetic storm, bumagsak ang power grid ng Quebec at mahigit 6 na milyong tao ang nawalan ng kuryente sa loob ng 9 na oras. Sa isang pag-aaral noong 2020, tinutukoy dito ang koneksyon sa pagkita ng solar proton activities at mga lindol na may lakas ng magnitude 5.6 pataas. Nakikita sa kanilang pag-aaral na di umano'y tumataas ang posibilidad ng paglindol sa loob ng 24 oras matapos ang isang matinding solar particular activity. Ngunit, nilinaw ng USGS na walang sapat na ebidensya na nagsasabing ang solar flares ay direktang sanhi ng lindol. Nilinaw na ito ay correlated at hindi sanhi ng solar activity. May iba ding haka-haka na posibleng sanhi ng solar maximum ang pagsabog ng bulkan, katulad na lamang noong 1991 sa Mount Pinatubo. Mariing itinatanggi ng eksperto ang mga kaganapang ito na iniuugnay sa solar maximum. Nililinaw na hindi maituturing na sapat na ebidensya ang direktang ugnayan dito. Ayon sa mga historical data ng China mula pa noong 1st century CE, sinasabing tumataas ang mga insidente ng matinding ulan, tagtuyot, at baha sa panahon na mataas ang solar activity. Pero sa panahon ngayon, climate change ang nangingibabaw na sanhi ng matinding bagyo. Wala ring direktang koneksyon sa Pilipinas ang ipinapakitang pattern sa China. Sa mga ipinapakita ng siyensya, sinasabi nitong may ilang correlated data pero wala pa ring malinaw na mekanismo kung paanong direktang makakaapekto ang solar maximum sa mga sakunang nararanasan natin. Ayon pa sa mga ito, kung tunay mang meron itong epekto, ito'y maliit at hindi sapat upang ituring na pangunahing sanhi ng mga sakuna bilang mga individual na naninirahan sa iisang mundo. Mahalagang may sapat tayong kaalaman tungkol sa posibleng epekto ng solar activities. Ngunit higit sa lahat, bigyan pansin natin ang mga tunay na panganib.